Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ikalawa na ito. Ikalawang kaso na ito ng plunder, graft at malversation laban kay Sara Duterte. Nung una kasi, December 12 yata yon. Yan yung mga unang isinampang plunder, graft at malversation laban kay Sara. Tungkol ito sa confidential funds, tungkol sa mga anomalya sa DepEd, OBP. Kaya lang, itong pangalawang isinampak ni dating Senador Sani Trillanes, ano ito? Itong pangalawang kaso ng plunder, malversation at saka graft laban kay Sara, pati yung mga di umano'y anomalya sa Davao City nung mayor si Sara kasama na dito. Kaya medyo tambak ang sasagutin ni Sara at isinama na rin dito ni dating Senador Sani Trillanes sa pagsampa yung mga testimonya ni Ramil Madriaga. Ayun. Kaya ang hiling ngayon ni dating Senador Sani Trillanes sa Ombudsman, kung pwede, bilis-bilisan na. Ang dami na nilang final na kaso kay Sara Duterte. Noong December, nag-file sila, plunder, graft, malversation. Ngayon na naman, pangalawa na naman ito. Plunder, graft, malversation. Pwede ba talaga kasing kasuhan si Sara? Samantalang impeachable official siya. Pwede. Pwede siyang kasuhan sa ombudsman. Kaya lang, hindi siya pwedeng tanggalin ng ombudsman. Hindi pwedeng ipatanggal ng ombudsman si Sara sa pwesto kasi pwede lang siyang tanggalin sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Pero yung kasuhan sa ombudsman, walang bawal doon. Kapag kinasuhan sa ombudsman, ang impeachable official tulad ni Sara, pwede siyang imbestigahan ng ombudsman. Yun. Kaya ang gagawin dito ng ombudsman, iimbestigahan. Ang aksyon na magagawa ng ombudsman dyan, imbestigahan yung inirereklamo. Hindi para tanggalin sa pwesto kasi hindi niya pwedeng gawin yan. Impeachment lang ang makakatanggal sa kanya. Pero pag inimbestigahan ng ombudsman yung mga akusasyon, aligasyon kay Sara, patawag yung mga ebidensya, ay yung mga testigo, i-verify yung mga ebidensya. Kapag ginawa ng ombudsman yan, mayroong magsulong ng impeachment kay Sara, yung mga ebidensyang nakuha ng ombudsman, pwede yang i-share doon sa magpa-file ng impeachment. Kaya magko-complement yan eh. Hindi pwedeng ipatanggal ng ombudsman si Sara Duterte. Hindi pwede kasi wala siyang power niyan kasi impeachable official yan. Pero kapag may ikinaso kay Sara tulad nitong dalawang beses nang nag-file sila Trillanes, iimbestigahan yan ng ombudsman. At yung makukuhang mga ebidensya, testigo ng ombudsman sa investigasyon nila, pwedeng i-share ito. O halimbawa, naghihiring na yung Justice Committee tungkol sa impeachment kay Sara. Pagdating sa Justice Committee kay Congresswoman Beatrix Solis-Tro, pwedeng ipatawag ang ombudsman. Ano yung mga findings ng investigasyon nila? Yan yun. Kaya, actually, hindi naman talaga final yan sa ombudsman para matanggal sa pwesto si Sara. Final yan sa ombudsman para mag-imbestiga ang ombudsman. Para yung ombudsman, ipatawag si Ramil Madriaga, para yung ombudsman isubpina ang AMLAC, makita yung joint bank account ni Sara at ni Digong, at yung makukuha na yan ng mga dokumento, ebidensya ng ombudsman, pwede yan magamit sa impeachment ni Sara sa House. Pag nagkaroon ng hearing ang Justice Committee. Kaya ang sinasabi ni dating Senador Sani Trillanes, Ombudsman Boying, bilis-bilisan mo na. Nakalawa-dalawa na kaming file ng plunder, ng malversation, ng graft. Sana pakianuhan mo naman ito, pakibilisan mo. Kasi magpa-file ng impeachment sa February. Magpa-file. So kailangan yung na yan, yung mga ebidensya na yan. At maganda, galing mismo sa ombudsman ang mga ebidensya na yan. Para talagang verified. At saka matibay. Kasi ang ombudsman lang ang pwedeng magsubpina sa AMLAC sa Anti-Money Laundering Council. Pwede ring isubpina ng ombudsman si Madriaga para makuna ng ma-verify yung kanyang sinumpaang salaysay. Kapag nakuha na yan ng ombudsman, napakatibay ng mga ebidensya yan na magagamit sa impeachment ni Sara. Yan yun. Kaya sabi ni dating Senador Sani Trillanes, pakiusap, Ombudsman Boying, pakibilis-bilisan ng aksyon.
Ano din naman talaga kasi, tambak din naman talaga kasi ang mga kasong hawak ng ombudsman ngayon. May flood control, plus ito pang mga kay Sara Duterte, kay Bongo, kay Pulong, may isasampak pang mga kaso kay Pulong. Grabe. Kaya sabi nga ni Ombudsman Buying, mag-ha-hire talaga sila ng maraming lawyers. Hirap sila ngayon eh. Hirap sila. Tambak. Ah, tambak yung kanilang ano, ang daming kaso ng korupsyon, katiwalian, graft, malversation. Yan yung ano. Kaya nung panahon ni Martires, relax si Martires eh. Relax kasi hinayaan niya ang korupsyon. Bahala na kayo dyan. Yung role ng ombudsman bilang tanod bayan, hindi ginampanan ni Martires. O kaya tingnan nyo naman ang nangyari sa bansa natin. Umiral ang impunity. O, parang ang tingin ng mga opisyal ng gobyerno, hindi naman sila mapapanagot. Kaya sige na, kaliwat kanan na natin, ubusin na natin ang pera ng bayan. O, buti na lang ngayon, at least si Ombudsman Buying. No, kaya lang, medyo ano rin si Trillanes kasi ang dami na niyang sinampang kaso, parang hindi pa na-aaksyonan ng ombudsman. Pero sabi naman ng ombudsman, unahin lang muna namin 'tong mga flood control na 'to, maisampa lang ito, tapos yung ibang mga kaso, action saka mag-ha-hire daw sila ng 100 mahigit na mga bagong lawyers, eh. Yan sana yung kailangan dagdagan ng pondo, yung confidential intelligence fund, bigyan mo yang ombudsman. Yan yung mga dapat. Hindi yung DepEd. Ay nung panahon ni Sara, DepEd saka OBP, bibigyan mo ng confidential at intelligence funds. Ang may trabahong ano, mag-imbestiga, confidential at intelligence funds, ombudsman. At saka dagdagan ng mga staff, mga lawyers, para ano talaga, magampanan talaga ng ombudsman yung trabaho nito. Lalo pat si dating Senador Sonny Trillanes, marami pa yang isasampang kaso. Magsasampa pa raw siya ng kaso kay Pulong eh. Ombudsman na naman yan. Kaya ngayon, sabi ni dating Senador Sonny Trillanes kay Ombudsman Buying, bilis-bilisan mo. Pakibilis-bilisan naman, ang dami na naming sinampang kaso. Pangalawa na itong plunder, pangalawa na itong graft, malversation laban kay Sara Duterte. Kailangang makita ng taong bayan na si Sara Duterte hindi totoo na ano yan, mahirap, matuwid, hindi totoo yan. Kailangang mailabas sa taong bayan na siya'y ano, kurap, no? Na siya'y maraming katiwaliang nagawa. Yun sabi ni dating Senador Sonny Trillanes. Kaya naman maraming nabubudol-budol yan si Sara kasi hindi lumalabas yung totoong pagkatao niya eh. Pero pag inimbestigahan niya nito ng ombudsman, lumabas itong mga ito, sabi niya, mahuhubaran niya. Kaya sabi niya ni dating Senador Sonny Trillanes sa ano, sabi ni dating Senador Sonny Trillanes sa ano, sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, ano yan, Ombudsman Buying, pakibilis-bilisan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,